Ako ay isang Hindi po ako po pwedeng ma-deport back sa Pilipinas hanggang hindi matapos yung desisyon ng bansang Netherlands kung ako nga po ay bibigyan ng asylum o hindi. I think ang problema niya, it's a heinous crime. Madaling sabi, hindi siya basta palalayain. Kailangan, kasi immediately, ikukulong siya. Ang iniingat-ingatan ko. Ang problema mo dyan, kung mananatili ka sa Hague, ang perception ng tao, tama man o mali, natatakot ka kasi guilty ka. Yan ang magiging perception. Bilang isang abogado na there is such a principle or a dictum in law that flight is indicative of guilt. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan. Alam mo, mahirap yung political persecution na sinasabi niya. Kasi, mismong galing sa bibig niya kasi during the congressional hearing. Wala po akong kahit sinong recruit at wala pong kahit anong ebidensyong sabuatan at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko. Ang naging basis, galing na mismo sa mga nagdidemanda sa kanya, mga nag-file, yung mga contradictions niya ron, ang naging basis ng demanda sa kanya. Sinasabi niya, hindi siya abogado ng ganito. Pero lumalabas sa mga pananalita siya, abogado siya. Sabi niya, hindi siya may-ari ng ganito. Pero lumalabas sa mga sinabi niya rin, ang ganitong ginawa niya, lumalabas na siya may-ari. Di pa ako duwag. Dahil wala pa akong kasalanan. Yung mga nagtatako lamang. Hindi po ako po pwedeng ma-deport back sa Pilipinas. Bumalik na lang siya at harapin niya kung totoo sinasabi niya na wala siyang kinalaman. Alam na alam naman ng lahat kung nasaan ako. Ayan, Harapin mo na, magpakalalaki ka. araw-araw nandito ako sa piling ni Tatay Digong. Kaya anong kinakatakot mo?